So hindi ako naniniwala na yung pagpasok nila sa GSIS building ay it was an innocuous action, or meaning wala, harmless yung kanilang ginawa. There was really an attempt to launch a second assault kasi ang sabi ni Major General Mau Aplasta, nakita nila yung mga armen ng NBI sa mga exit ng Senado. So anong ginagawa nila doon? So you see, that is an indication that there was really an operation. I don't believe yung sinabi ni Attorney Matibag na wala sila doon sa premises, malayo na sila doon sa NBI, umalis sila, andun sila sa Sequoia Hotel, and later on, sinabi ni President Marcos na hindi niya pinahintulutan ng NBI na umaksyon doon. I don't believe that because these are betrayed by their own actions. Nung Mayo 13, I was there. Nasa labas ako, nakita ko because I was immediately in front of the GSIS gate kasi nag-move kami ng misis ko a little further kasi nakainitan doon sa rally site, and ang sabi ko masyadong mainit, mag-ikot muna tayo dito nearby, and it just so happened na nandun ako nung makita ko pumapasok yung convoy ng NBI sa GSIS premises. May sulat nga po, di ba, yung GSIS na humihiling daw sila sa NBI ng parang additional manpower o puwersa para mag-secure lang sa safety, sa lugar, sa gitna nga ng gulo dyan sa Senado, Attorney. Hindi naman pumasok yung security ng Senado, hindi naman pumasok ang OSAA or the Marines dyan sa area nila eh. Yung breach na yon, kontrolado ng Senado yon, of course, kasi silang may hawak ng susi at sinabi ng chairman ng NBI si Veloso na sila may hawak. So, anong pinangangambahan nila? It's the Senate securing its premises. Wala namang gagawin ang Senado para pumasok sa GSIS area or GSIS side. So, bakit ang NBI ang pumunta doon? Oh, di ba? Kung pwede mo naman isara yon. In fact, sarado yun eh. Kasi wala namang susi ang GSIS. Meron pa pong isa pang issue. Ang sinasabi po ng mga kritiko din ay it was a stage yung nangyari dyan sa Senado. At ang sabi naman po ni SP Cayetano, ang Senado o the Senate was under attack. Nag-init nga po siya doon sa tanong ng isang reporter matapos yung questioning, yung warning shot. Ano hong masasabi po ninyo? It was really staged. Pati yung putukan, yung sound ng gunfire, narinig ko yun eh. And I was there. Sabi ko nga, I was there eh. Very near that. Kaya nakita ko yung burst kasi meron yatang, akala ko nga fireworks eh. Yung sound saka yung explosion sa sky, nakita ko, ang sabi ko kay Mrs., hindi kaya hindi kaya fireworks lang ito. Pero wala naman celebration ngayon. So, when I reached my vehicle nearby sa parking area, napag-isipan ko na baka second assault ito. And it turned out to be that way. So, kasi nakita ko yung convoy papasok sa GSIS eh. So, it was a stage thing at nagsisinungaling ang NBI leadership. And probably they did not inform President Marcos Jr. about it. Baka nagsinungaling din sila kaya yung statement niya. Or alam niya pero hindi niya sinabi yung katotohanan. Opo, sabi nga ni SP Cayetano, sa 5 sinabi daw ni NBI Director Matibag, 6 ang mali. Baka 7 pa nga ang mali. Kasi hindi ako naniniwala dahil I was there, nakita ko. Plus the fact, kahit wala ako sa loob, siyempre from circumstances outside, looking in, makikita mo yung galaw eh. For example, I'll tell you, Admar, bago pumasok yung convoy, pinatabi yung mga ralista by the police na may mga shield, no? Pinatabi sila para makadaan. And then inopen yung barrier doon sa GSIS side para makapasok yung convoy na puting vehicle.
So you see, it was really an attempted assault for the second time to desecrate the premises of the Senate. With all due respect, yun lang ang naobserbahan ko. I was there. And as a lawyer, alam ko yung mga galaw na yan from the perspective of a legal mind and even an ordinary observer. Hindi pwede yung sinasabi nila. It was really staged. It was a second attempt to assault the Senate. Opo. Attorney, dahil nga sa mga pangyayari dyan sa Senado, umuugong na naman daw itong kudita sa loob. Mismo ang SP Cayetano sinasabi may mga from minority na kinakausap na yung ilan po sa mga nasa majority para lumipat. At ito nga, may plano daw patalsikin itong si SP Cayetano. Ano pong pananaw po ninyo? Well, they don't have the numbers, itong mga minority. 9 lang sila eh. Kahit pa magsali sa kanila yung additional 2, 11 lang sila. So that will not happen. And my observation is that baka mag-join pa yung 2 na naka-abstain sa majority para patatagin ang majority and to assure our people na hindi na babalik yung abusadong majority led by former Senate President Vicente Soto III. So, hindi mangyayari yan sa aking analysis based on the numbers that they have on both sides at sa realidad ng sitwasyon. You know, the Senate has to be stable para yung kanilang serbisyo ay tuloy-tuloy. And the people do not want instability. So, I don't think so mangyayari yung na sinasabi na yan. Kasi masisira ang institusyon ng Senado pag nangyari pa uli yan at hindi papayag na ang tao. So, that is remote from my perspective. Ilang senador nga itong nasa minority ay tinatanggi din na natimbrihan sila bago po yung gulo dyan sa Senado. Ano ho yung inyong pananaw din, reaksyon doon? You know, I do not know really kung totoo ba yung sinasabi na naabisuhan sila na papasukin uli yung Senado. But sa nakikita natin, bakit lahat sila doon wala? Yung side lang ng majority ang nandun. Pero ayoko kasing maging malisyoso, no? Granting that they are in good faith na lumabas talaga sila because wala namang ganon. So, let it be. Pero ang klaro dito is that kahit anong sabihin ng NBI at ng Palasyo, based sa circumstances and the situation na nangyari ng Mayo 13, klarong-klaro na merong attempt to assault the Senate for the second time. At hindi yan maitatanggi. And that will be evidence against the government doon sa urgent manifestation and motion ni Senator Bato. With more reason, dapat mag-issue ng temporary restraining order ang Korte Suprema dito to put things in the right order at ma-prevent yung chaos. Sila rin ang nagbigay ng cause why the Supreme Court should issue a temporary restraining order.